Kumusta mga kasaliksik? Sa isang makasaysayang hakbang na naglalayong baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Asya-Pasipiko, nag-deploy ang Estados Unidos ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NMESIS na may kasamang naval strike missiles sa Luzon Strait. Ang hakbanging ito, bagaman tila teknikal sa unang tingin, ay may napakalalim na implikasyon hindi lamang para sa regional na seguridad, kundi para na rin sa hinaharap ng geopolitical dynamics sa buong mundo. Ang Luzon Strait, na matatagpuan sa pagitan ng hilagang dulo ng Luzon sa Pilipinas at katimugang bahagi ng Taiwan, ay isang mahalagang maritime choke point. Dito dumaraan ang napakaraming barko, kabilang na ang mga sasakyang pandigma ng China, papunta o palabas ng Pacific Ocean. Sa pamamagitan ng paglalagay ng US missile system sa lugar na ito, nagkakaroon ng makapangyarihang leverage ang Washington laban sa Beijing, isang matinding pahiwatig na hindi nito hahayaang malaya ang Chinese Navy na kumilos sa rehiyong ito. Ang kahalagahan ng Luzon Strait ay hindi maaaring maliitin. Bilang pangunahing daanan ng Chinese Naval Forces na nagmumula sa South China Sea patungo sa mas malawak na Pacific, ang pagkontrol o pag-deny sa access sa strait na ito ay nangangahulugan ng kakayahang pigilan ang paglawak ng China sa dagat. Sa nakalipas na mga taon, naging prioridad ng Beijing ang pagpapalawak ng kanilang maritime influence, kasama na rito ang pag-angkin sa mga teritoryo sa South China Sea at ang pagtatayo ng mga artipisyal na isla na may militarisadong mga base. Sa gitna ng mga pagkilos na ito, ang Luzon Strait ay nanatiling isang kritikal na lifeline para sa mga operasyong pandagat ng China. Sa paglalagay ng NMESIS sa rehiyon, binabawasan ng Estados Unidos ang kakayahan ng China na malayang makapagpadala ng kanilang mga puwersa sa Pacific Ocean. Isang hakbang na maaaring magdulot ng malalaking hadlang sa mga estratehikong plano ng Beijing. Ang teknolohiya ng NMESIS ay hindi basta-basta. Ang sistema ay gumagamit ng Naval Strike Missile, isang high-end na sandata na may kakayahang maglakbay ng higit sa 100 nautical miles. Hindi lamang malayo ang naabot nito, kundi mayroon din itong sea skimming capabilities, isang kakayahan kung saan ang missile ay mababa ang lipad sa ibabaw ng tubig. Nagpapahirap sa detection at interception. Sa isang sitwasyon ng digmaan, ang mga naval strike missiles na ito ay kayang sirain ang malalaking barkong pandigma bago pa man makalapit ang mga ito sa mga layunin nila. Dahil dito, nagkakaroon ng Estados Unidos ng kakayahan na magpataw ng immediate at devastating threat sa anumang naval fleet ng China na tatawid sa Luzon Strait, nang hindi kinakailangan gamitin ang buong lakas ng isang carrier group o ng iba pang malalaking puwersang pandagat. Ang timing ng deployment ng Nemesis ay kapansin-pansin din. Sa mga nakalipas na buwan, lalong lumala ang military activities ng China sa paligid ng Taiwan. Madalas ang incursions ng mga Chinese military aircraft sa Taiwan's Air Defense Identification Zone, isang hakbang na itinuturing na provocation at intimidation tactic laban sa Taipei. Bukod dito, nagsasagawa rin ng China ng malakihang naval exercises na madalas ay umaabot sa mga kalapit na tubig ng Taiwan at Pilipinas. Sa ganitong konteksto, malinaw na ang deployment ng US missiles ay hindi lamang isang simpleng pagpapalakas ng depensa, kundi isang direktang tugon sa tumitinding presensya ng China. Sa halip na hayaan ng Beijing na magpatuloy sa kanyang aggressive moves ng walang hamon, pinapakita ng Washington na handa itong lumaban sa anumang pagtatangka ng China na baguhin ang status quo sa rehiyon sa pamamagitan ng puwersa. Bukod sa pagpapakita ng lakas, may mas malalim pang mensahe ang deployment na ito, ang matatag na suporta ng Estados Unidos sa Taiwan. Sa loob ng ilang dekada, nanatili ang Taiwan bilang isang sensitibong issue sa pagitan ng US at China, lalo na't itinuturing ng Beijing ang isla bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ngunit sa kabila ng One China policy
na sinusunod ng maraming bansa, malinaw na ang US ay naglalagay ng mga hakbang upang pigilan ang isang sapilitang pagsasanib ng Taiwan sa mainland China. Sa pamamagitan ng paglalagay ng advanced missile systems sa Luzon Strait, isang lugar na malapit sa Taiwan, binibigyang linaw ng Amerika na hindi ito basta-basta tatalikod sa seguridad ng isla. Hindi lamang nito sinusuportahan ang defensive posture ng Taiwan, kundi nagpapadala rin ito ng babala sa China. Anumang pagtatangkang gamitan ng puwersa laban sa Taiwan ay may kaakibat na malaking kapalit. Ang deployment ng NMESIS sa Luzon Strait ay isa lamang bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Estados Unidos sa Asia-Pasipiko. Habang patuloy na lumalawak ang presensya ng China sa rehiyon, kinakailangan ng Washington na hindi lamang magpakita ng diplomatikong suporta kundi maglatag ng aktwal na militar na presensya upang hadlangan ang anumang agresibong aksyon. Ang mga hakbang na ito, habang maaaring ituring ng ilan bilang provocations, ay mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan at pagpigil sa pagputok ng isang mas malawak na konflikt. Sa kabuuan, ang deployment ng NMESIS na may naval strike missiles sa Luzon Strait ay isang makapangyarihang hakbang na naglalayong hadlangan ang paglawak ng kapangyarihan ng China, protektahan ang kalayaan ng paggalaw sa Pacific Ocean at tiyakin ang seguridad ng mga kaalyado ng Estados Unidos gaya ng Taiwan at Pilipinas. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon, ang hakbang na ito ay nagsisilbing paalala na ang kapangyarihan sa Pacific ay hindi pa rin isang bagay na maaaring agawin ng walang laban. Ang tanong na lamang ngayon ay kung paano tutugon ang China sa bagong realidad na ito. Isang realidad kung saan ang bawat galaw nila sa karagatan ay binabantayan at maaaring labanan mula sa kalangitan, lupa at dagat. Hindi nagtatapos sa simpleng pag-deploy ng mga makabagong anti-ship missiles ng Estados Unidos sa Luzon Strait ang istorya. Sa katunayan, ang hakbang na ito ay bahagi lamang ng mas malawak at mas detalyadong operasyon sa ilalim ng Balikatan 2025 drills, isang taunang military exercise na ngayon nagiging mas makabuluhan sa harap ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific. Hindi lamang ang US at Pilipinas ang kasali ngayon. Kapansin-pansin din ang partisipasyon ng Australia at sa kauna-unahang pagkakataon ng Japan. Ang pagsasama-sama ng mga bansang ito ay nagpapakita ng nagkakaisang posisyon ng mga demokratikong bansa sa Asia-Pasipiko upang depensahan ang territorial integrity at kalayaan ng rehiyon laban sa posibleng agresyon, lalo na mula sa lumalakas na presensya ng China. Bahagi ng operasyon ang strategic airlift ng anti-ship missile launchers patungo sa iba't ibang isla sa Batanes, isang napakahalagang lokasyon sa Luzon Strait. Ang pagdadala ng mga missile systems ay hindi simpleng trabaho. Ito ay sinasagawa ng US Army's 25th Combat Aviation Brigade at US Air Force's 29th Tactical Airlift Squadron mula sa Northern Luzon. Ang logistikong operasyon na ito ay nagpapakita kung gaano kalawak ang preparasyon ng puwersang militar para matiyak ang mabilis na pag-deploy at mobility ng kanilang mga asset. Sa pamamagitan ng airlift operation na ito, pinapakita ng US at ng kanilang mga kaalyado na handa silang magdala ng firepower sa pinakamalayong mga punto kung saan kinakailangan, sa pinakamabilis na panahon. Bagaman walang aktwal na missiles na ipuputok sa panahon ng drills, magsasagawa ng simulated fire missions ang mga missile batteries kasama ang Philippine Marine Corps 4th Brigade. Ang simulated missions na ito ay mahalaga hindi lamang sa pagsasanay ng mga tropa, kundi sa pagpapakita ng kanilang kakayahan sa real-world scenarios. Sa ganitong paraan, pinapakita nila na may kapasidad silang magpatakbo ng coordinated attacks that sea denial operations kung kinakailangan. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng joint simulations sa pagitan ng US at Philippine forces ay lalong nagpapatibay sa interoperability ng dalawang militar, isang kritikal na aspeto sa oras ng tunay na krisis.
Hindi lamang sa missile systems nagtatapos ang pagpapalakas ng defensive capabilities. Kasabay ng deployment ng NMESI, inilagay rin ang isang makabagong ground-based radar system na kilala bilang ATPS-80 Ground Air Task-Oriented Radar o GATOR. Ang radar system na ito ay isang napakahalagang bahagi ng defense network dahil kaya nitong sabay-sabay na mag-track ng air at sea threats. Sa pamamagitan ng GATOR, mas nagiging advanced ang detection capabilities ng puwersa at mas pinapabilis nito ang kanilang response time laban sa anumang banta. Ang teknolohiyang ito ay nagbibigay ng strategic edge dahil pinapahaba nito ang window of opportunity para sa pagtugon sa mga papalapit na panganib na sa isang naval conflict ay maaaring magdesisyon kung sino ang mananalo. Habang lumalawak ang saklaw ng Balikatan 2025, malinaw na hindi lamang simpleng pagsasanay ang isinasagawa, kundi isang seryosong preparasyon para sa isang posibleng malaking labanan. Ayon mismo kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Bronner, kailangang maging handa ang mga tropa para sa senaryong maaaring makita kung saan susubukan ng China na lusubin ang Taiwan. Hindi malabong madamay ang Pilipinas sa isang ganitong conflict. Lalo na't ang lokasyon nito ay nasa pinakagitna ng stratehikong First Island Chain. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi lamang magiging observer ang Pilipinas, kundi magiging active participant sa Regional Defense Network na pinangumunahan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Sa pananaw ng militar, ang pagsasanay sa Balikatan 2025 ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng lakas, kundi mas lalong tungkol sa pagpapalakas ng preparedness at koordinasyon ng mga magkakaalyado. Sa pamamagitan ng pagsasanay kung paano epektibong mag-deploy ng missiles, mag-track ng mga banta sa himpapawid at karagatan, at magsagawa ng joint operations, pinapanday ang isang defense framework na kayang harapin ang alinmang uri ng pananakot o agresyon. Para sa mga sundalo, bawat simulated fire mission, bawat airlift operation, at bawat radar scan ay pagsasanay hindi lamang ng kanilang kakayahan, kundi ng kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kalayaan ng kanilang mga bansa at ng buong rehiyon. Habang dumarami ang mga ulat ng naval encounters at airspace violations sa paligid ng Taiwan Strait at South China Sea, ang pagpapalakas ng defense posture ng Pilipinas at ng buong alliance network ay nagiging mas mahalaga kaysa dati. Ang mga isla ng Batanes, na noon ay tahimik lamang na mga lugar ng pangingisda at pamumuhay ng mga lokal, ay ngayoy nagiging frontline ng isang paparating na panahon ng strategic confrontation. Sa bawat sandaling dumaraan, lalong lumilinaw na ang mga kaganapan sa Luzon Strait at kalapit na mga karagatan ay hindi lamang magdidikta ng kapalaran ng Taiwan, kundi pati na rin ng kalayaan ng buong Indo-Pacific. Kung paanong ang maliit at malalayong mga isla ay nagiging sentro ngayon ng mga pandaigdigang usapin, isang bagay ang tiyak, hindi na maikakaila ang pagdagsa ng tensyon at ang pagdedesisyon kung sino ang magtatagumpay sa Pacific ay magsisimula sa kung sino ang mas handa, mas organisado at mas determinado na ipaglaban ang prinsipyong ang mga dagat ng Asya ay hindi pag-aari ng iisang bansa lamang. Sa pagpapatuloy ng mas agresibong hakbang ng Estados Unidos sa Indo-Pacific, lalo pang pinagtitibay ang kanilang strategic positioning sa pamamagitan ng pag-deploy ng NMESI sa mga isla ng Batanes. Ang deployment na ito ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng lakas, kundi isang kalkuladong hakbang upang magkaroon ng matatag na sea denial capability sa isa sa mga pinaka-critical na maritime passage sa buong mundo, ang Luzon Strait at ang katabi nitong Bashi Channel. Ang dalawang makitid ngunit napakahalagang daanan na ito ang nagsisilbing pintuan papunta at palabas ng Pacific Ocean para sa mga barkong pandigma ng China. Sa oras na kontrolado ng US ang mga access point na ito, nagiging limitado ang galaw ng Chinese Navy.
na nangangahulugang nababawasan ang kanilang kakayahan na palawakin ang kanilang impluensya sa mas malawak na karagatan. Hindi maikakaila na sa kasalukuyang strategic landscape, ang Luzon Strait at ang buong unang island chain ay nagiging sentro ng bagong military strategy ng Estados Unidos. Kung noon ay nakatuon lamang ang US sa open ocean dominance, ngayon ay tinututukan na rin nila ang coastal and littoral defense upang hadlangan ang anumang pagtatangka ng China na dominahin ang South China Sea at ang kalapit na mga dagat. Ang konsepto ng unang island chain na binubuo ng mga isla mula sa Japan, Taiwan, Pilipinas hanggang sa Borneo ay nagsisilbing unang linya ng depensa laban sa expansionist ambitions ng China. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga advanced weapon systems tulad ng NMESIS sa mga lugar na ito, pinapakita ng US na seryoso sila sa pagpigil sa naval dominance ng Beijing, kahit pa mga hulugan ito ng mas mataas na antas ng tensyon sa rehiyon. Ang deployment ng NMESIS ay hindi rin nag-iisa. Kasabay nito, dinadala rin ng Estados Unidos ang iba pang advanced weapon system sa rehiyon. Kabilang na ang Typhoon System, isang highly versatile missile platform na kayang paglunsad ng Tomahawk cruise missiles at SM-6 interceptors. Ang pagsasama-sama ng mga sistemang ito ay nagpapalakas sa integrated regional defenses, isang malawakang network ng interconnected firepower mula sa lupa, dagat at himpapawid. Sa pamamagitan ng integrated systems na ito, nagkakaroon ng mas mabilis na response capability ang mga kaalyadong puwersa laban sa anumang banta mula sa China. Bukod sa literal na sea denial, nagkakaroon din sila ng kakayahang i-intercept ang mga aerial threats at magsagawa ng deep strike operations kung kinakailangan. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang taktikal, kundi estratehikong pagsasanib ng lakas na kayang bumago ng dynamics ng anumang posibleng digmaan sa hinaharap. Habang ang Estados Unidos ay mas agresibong pinapantay ang kanilang depensa sa rehiyon, positibo naman ang pagtanggap ng Taiwan sa mga hakbanging ito. Para sa Taipei, ang deployment ng NMESIS at iba pang advanced systems ay nagbibigay ng mahalagang dagdag sa kanilang defense network laban sa China. Matagal nang nakasandal ang Taiwan sa suportang militar ng Estados Unidos upang mapanapili ang kanilang kalayaan at depensa laban sa posibleng pananakop. Sa kasalukuyang deployment, nararamdaman ng Taiwan ang mas matibay na seguridad sapagkat alam nilang hindi sila nag-iisa sakaling maganap ang isang military conflict sa hinaharap. Para sa kanila, ang strategic positioning ng US missiles sa Luzon Strait ay parang proteksyon hindi lamang sa kanilang kanlurang bahagi kundi pati na rin sa mga critical na maritime approaches na maaaring gamitin ng China sa isang invasion scenario. Gayunpaman, hindi ikinatuwa ng Beijing ang mga hakbanging ito. Agad nilang kinundena ang deployment bilang isang destabilizing provocation na anila ay naglalagay sa rehiyon sa mas malaking panganib ng conflict. Para sa China, ang pagkakaroon ng advanced US weaponry sa mga kalapit na isla ay isang tahasang pagsikil sa kanilang freedom of navigation at expansion strategy. Ang Beijing ay matagal nang nagsusulong ng tinatawag nilang Near Seas Control, isang estratehiya kung saan nais nilang magkaroon ng dominanteng presensya sa South China Sea, East China Sea at sa mga karagatang nakapalibot sa Taiwan. Ang pagkakaroon ng US missiles sa Luzon Strait ay isang direktang sagga sa layuning ito at isang paalala na hindi lamang China ang may interes at kakayahan sa rehiyong ito. Ayon sa mga analysts tulad ni Ben Lewis, isang kilalang tagasuri ng Chinese military development, ang kakayahan ng Estados Unidos na kontrolin ang critical access points gaya ng Luzon Strait ay maaaring magdulot ng napakalaking epekto sa balanse ng kapangyarihan sa Pacific. Kung magkaroon man ng armed conflict, ang ability ng US na pigilan ang Chinese naval movements sa ganitong klaseng choke point ay maaaring maging game changer. Hindi na basta-basta makakakilos ang Chinese fleets papunta sa Pacific para sa force projection.
at lalong mahihirapan silang suportahan ang mga military operations na nangangailangan ng malayang galaw sa dagat. Ang naturang strategic advantage ay hindi lamang limitado sa military domain, kundi magre-reverberate rin sa economic at political spheres, kung saan ang maritime trade routes na dadaan sa Luzon Strait ay maaaring maging leverage ng US sa panahon ng krisis. Ang mga pangyayaring ito ay malinaw na nagpapakita ng kaseryosohan ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado sa pagtatanggol hindi lamang ng kani-kanilang pambansang interes, kundi ng mas malawak na prinsipyo ng freedom of navigation at rule-based international order. Sa panahon kung kailan mabilis na nagbabago ang landscape ng global power dynamics, ang Luzon Strait ay hindi na lamang basta isang makitid na daanan ng dagat. Ito na ngayon ang isang potensyal na epicenter ng isang susunod na global confrontation.